Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Good luck. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? JP po ang inyong lingkod at nandito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At ito nga mga kababayan, nagdeklara na nga po itong si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa darating na halalan sa 2028. At hindi na nga po magkaintindihan itong mga kapunggali at ang mga kumukontra nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil ngayon pa lang na sabi pa lang siya natatakbo kung ano-ano na ang mga ibinabato dito kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin itong mga naging pahayag, mga naging sagot itong si Yusik Clear sa mga naging pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon.
May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about it? Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice President. Yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin. Dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na
hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. Tapos, 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po na malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon recovery spending. Ayan po nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. yun yung dapat hinahanap mo, yung mga ghost project, hindi yung kwento ko ng kwento ng mga nakaraang bagyo. Bagyo naman talaga, binabagyo naman talaga tayo lagi. Dapat ang hinahanap mo yung mga ghost project na binibintang mo dun sa nakaraang administrasyon. At yan yung pinresent mo dyan. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ano yun? Sabihin mo nga yung mga fake news na sinasabi mo. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. At itong taon na 2025 ay Pagbabakasyon na, personal trip. Kung hindi nyo pinadala sa dahig yung dating Pangulo, hindi siya punta ng punta doon. Lakas ang tama nyo talaga no? gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd. Kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Ikaw ang puro paninira Ikaw ang hukay ng hukay sa mga Duterte Lahat na lang ng press con mo, hindi nawawala yung Duterte Hindi buo yung araw mo pag hindi mo nababanggit yung salitang Duterte, no? Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang
Siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas, pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Yan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan na maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.